Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, eto, pinatunayan lang po mga kabida ni Vice President Sara Duterte na siya po ang pinagkakatiwalaan po na opisyal po ng gobyerno mga kabida. Matapos pong maglabas ng halos magkasunod po ng latest survey po mga kabida, ito hong dalawang pinakamalaking survey firms ng bansa. Ito hong SWS at saka yung Pulse Asia po kahapon po ito mga kabida. Inilabas po nila ito hong trust rating at saka performance ratings po ng mga opisyal po ng gobyerno, particular na po ito hong dalawang pinakamataas na opisyal po natin President Bongbong Marcos at ito hong si Vice President Sara Duterte Unahin po natin himay-himayin po natin itong kanilang mga ratings po mga kabida. Although dito sa social weather station mga kabida, hindi pa po kompleto yung details po dito okay? Babasahin ko lang po itong article po ng Batas PH mga kabida. Social Weather Station or SWS has released its latest survey on the trust and performance ratings of top Philippine government officials for the first quarter of 2026, including those of President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. The survey showed that VP Sara received a 55% approval rating from respondents. In contrast, Marcos obtained 36% approval rating. Meanwhile, Marcos recorded a 45% disapproval rating, significantly higher than the 27% disapproval rating of Duterte. So, approval rating po ang inilabas at disapproval rating po ang inilabas po mga kabida ng social weather station po. Although hindi pa po kompleto itong kanilang data po dito mga kabida pero dito sa Pulse Asia po mga kabida, meron po silang inilabas po kahapon na survey from February 27 hanggang March 2, 2026 po mga kabida. Alright? Ito po, ang nakuha po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos in terms of awareness po of course 100%, okay? Approval rating po mga kabida 36%, while undecided po nasa 18%. While yung kanyang disapproval rating po mga kabida dito nasa 45%. Mas mataas pa po yung disapproval kaysa approval rating po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pero dito kay Vice President Sara Duterte magkaiba po. Alright? Awareness 100%. Yung kanyang approval rating nasa 56%. Halos magkapareho lang po yung approval rating po ng SWS at saka itong Pulse Asia po para kay Vice President Sara Duterte while yung kanyang undecided po makabida 18%, magkapareho po sila ni Pangulong Marcos, and then itong kanyang disapproval rating po ay maliit lang po kumpara po kay PBBM 27% mga kabida. Now, ano po ang indikasyon ho dito okay? Nagpapatunay lang po ito mga kabida na si VP Sara po ay pinagkakatiwalaan po ng taong bayan kumpara po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Kung isasama po natin yung iba pang mga top officials po like the Senate President, House Speaker at saka yung Chief Justice po mga kabida, syempre mababa po yung kanilang ratings Pero dito lang po tayo mag-focus sa dalawang pinakamataas na opisyal po ng bansa, mga kabida. Again, pinatunayan po ng Vice Presidente mga kabida for the last several surveys o latest surveys po mga kabida, nanguna po itong si VP Sara in terms of trust at saka itong approval, performance ratings po mga kabida, po. Okay? Pati nga yung presidential survey po, wala ang layo po ang lamang ng Vice Presidente po mga kabida. So it goes to show talaga na talagang pinoproject na po itong si Vice President Sara Duterte na susunod po na leader dahil yung trust kasi mga kabida hindi ka pwedeng
gustuhin po ng taong bayan, okay, para manguna o to lead the country, ano, kung walang tiwala po, ano, yung taong bayan po sa inyo. Okay? Now, dito ho sa dalawang mga top officials po natin, ano, napansin ko po mga kabida, for the last, I think, several surveys po, ano, mga kabida, nag-negative lahat itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po, no? Kasi po, mas mataas pa po yung kanyang disapproval, eh. Okay? Yung distrust niya mga kabida, kumpara po sa trust and approval ratings po, ano? Ang sakit po. Ang sakit po, ano, mga kabida. Kahit po, palagi na pong sinasabi po ng kanyang mga spokespersons po mga kabida, dyan po sa Malacanang, ano, either kay Undersecretary Claire Castro or Secretary Dave Gomez, ano, mga kabida, na meron pong ginagawa po ang Pangulo, masipag po ang Pangulo, ano, mga kabida, okay, at umabot po sa point na sinisiraan na po nila si Vice President Sara Duterte, pero ang katotohanan po mga kabida, no, hindi po pwedeng mabaliktad po yung pagtingin po ng taong bayan po, ano, sa dalawang mga leaders. And since yung kanilang tiwala po, ano, kay Pangulong Marcos, napakababa po, ano, mga kabida. So it goes to show na hindi po sila kontento at hindi po sila nasiyahan po, ano, sa ginagawa po ng Pangulo po, mga kabida. Siguro baka may factors din yung mga tagapagsalita po niya, no? Kasi po, kung ano man po yung sasabihin po ng mga tagapagsalita po ng presidente po, mga kabida, magre-reflect po yan, ano, sa presidente, ano. Kagaya na lang po ni Jose Claire Castro. Yung kanyang panay topic po, mga kabida, every time meron pong press briefing, Duterte, ano. So, syempre, maiimber na talaga yung mga tao po, no? Na panay Duterte na lang po yung banat po ni Claire Castro, ano? Wala na pong iba. Dapat nga ipopromote po ng spokesperson po ng Malacanang yung mga ginagawa po ng Pangulo, ano po yung latest na ginawa po niya, no? Panay Duterte po yung banat po, ano, mga kabida. Kaya yun ang resulta. Marami nga nagsasabi na isa daw sa mga contributors nito kung si Jose Claire, ano, kaya daw bumaba itong trust rating at saka itong performance ratings po, ano, satisfaction rating po ng Pangulo, mga kabida. Dahil wala na po silang gana daw manood, eh. Lalo na po pag si Claire Castro po ang magsasalita po, ano, mga kabida. Kasi nakaka-imbyer na talaga, ano. Okay? Lalong-lalo na po sa mga Duterte supporters po, ano, mga kabida. So, yun po, no? Yun yung perception, hindi po yun sa akin, ano, mga kabida, ng mga netizens, ano po, laban ho dito kay Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, ano po. Okay? So, parang ano lang to, parang nadadala po ang Pangulo po dito, ano, mga kabida. Naapektuhan po ang Pangulo, okay, sa the way o sa style, ano, ni Jose Claire. Okay? Kung naalala po ninyo yung sinabi po ni Attorney Edward Chico po, ano, mga kabida, kakaiba daw yung style po ni Attorney Claire, ano, bilang spokesperson. Sa halip po na to unite, nagkahati-hati daw, ano, mga kabida, yung mga Pilipino. Okay, very divisive daw, sabi po ni Attorney Chico po, ano, mga kabida. So anyway, eto, meron kayang pag-asa pa po, ano, si Pangulong Marcos, ilang taon na lang bang natira? More than a year na lang po, ano, bago po siya bumaba po sa pwesto po, ano, mga kabida. May pagkakataon pa kaya, ano, na makarecover po ang Pangulo ho dito, okay, sa kanyang trust at saka yung kanyang performance rating po, ano. Para sa akin, in terms of trust and performance, siguro meron pang pagkakataon po, ano, okay. Ang Pangulo po makabida para makarecover po. Hindi man po napaka mataas yung magiging resulta po, ano, at least aangat po dito sa kasalukuyang ratings po niya, ano, mga kabida. Basta, eto lang po, kailangan po maging totoo po ang Pangulo, mga kabida, okay, ipakita po niya sa mga Pilipino na meron po siyang malasakit po, ano, okay, lalong-lalo na po ngayon, na meron po tayong crisis po, ano, na kinakaharap po, mga kabida.
para po sa inyo. Ano po ang inyong opinion at pananaw po dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.